Welcome back sa ating channel, Itachis. Kamusta ang chika sa ating lahat? I hope everyone is safe, o diba? Including ang ating mga ka-impormasyonan or ang ating identity, pangalagaan natin. Huwag basta-basta ibigay ang ating mga ka-impormasyonan kahit sino, te. So, di ba kailangan nating kilatisin ang mga pinagbibigyan natin? So, at saka sa mga bagay lang na talagang importante, hindi ito sa mga hindi ito para sa kung saan-saan lang natin binibigyan. Kagaya sa mga ola, di ba? Naglipanan na yung mga ola, mga abusadong ola. Yan ang pag-uusapan natin ngayong video na ito, in today's video. Diba? Pag-usapan natin, let's end this stigma. O, diba? Tama. Okay. Ang daming dilema nangyayari sa ating mga kababayan, ng mga nabiktima talaga ng mga online lending app harassment, mga ola scams, so naglipanan. So, talagang hindi pa rin talaga sila mapatanggal or matanggal-tanggal sa App Store, sa Play Store, o kaya naman sa SEC, di ba? Yung mga nakaregister dyan, na kunwari, legit sila kunwari may sila, SEC registration sila. Hindi naman ibig sabihin, legit sila, hindi ba? So, hindi tayo tanga para magpaniwala sa mga ola collector na pinaglalaban ang kanilang illegal aktibidades. So, nandito tayo. So, me, myself, and I are one of the victim. Diba? Na talagang nakipaglaban din ako noong 2019 pa lang sa mga abusadong ola na akala natin ay mga legal sila, akala natin mga legit sila, pero nung naglipanan na, ang dami-dami na para silang mga kabuting nagkalat sa Play Store at App Store. Diba, pati sa Facebook, o diba, nag-o-offer ng maganiteching mga pautang online, diba? Naliwala naman tayo kasi wala tayong pera that time kasi pa-pandemic. O, lalo na ako, dami kong binabayaran that time at saka talaga naman nagka-patong-patong at saka sunod-sunod ang problema ko noon, 2019. So, alam niyo na yung storya ko, panoorin yung mga previous video ko about sa experience ko sa mga ola. Talagang na-stress tayo ng very, very light. Ngayon, hindi natin sila titigilan. Kayong mga ola, mga scam, akala nyo titigil kami? Hindi! Hindi namin kayo tatantanan. So ngayon, lalabanan natin. Sabay-sabay kaming lalaban sa mga ola. Kaya, mga abusadong ola. Okay, so shout out din sa mga talaga na mga legit na mga digital loans. Saludo ako sa inyo kasi nga, diba? Legit sila at saka alam nila yung practice talaga ng collection. Diba? Itong mga ola, mga abusadong ola, mga loan sharks na talagang nanghaharas kapag wala na silang masingil in due time. Hindi naman ganon, mga jutangera nga. Hindi ganon ang practice. Hindi nyo pwedeng harasin ng mga tao. May mga batas na nagproprotekta sa ating mga consumers. Huwag nyong balasabasin ng batas, okay? Huwag nyo kaming paikot-ikutin na wala kaming alam sa batas. Hello? Diba? So, ayan. Tigilan nyo kami. So, ito, magbibigay tayo ng mga listahan o top notorious mga abusadong olas. Let's check sa Play Store. O, tinype ko dito, sinerge ko ang online lending. Kasi nga, hindi ito script. Pag nag-vlog kasi tayo, hindi siya scripted. So, natural siyang lumalabas sa aking bells. Ito mga pinagsasabi natin. Based din sa ating experience at personal knowledge. Hindi ba? O, taray. Okay. Magra-raffle tayo din. May paraffle sa mga, ito yung mga bumulagta sa Play Store pagka-search ko ng online lending. So, ang dami-dami nila, di ba? So, yung tala, okay yan. Okay, i-disregard nyo lang yung mga alam nyong legit dyan. Okay? So, ayan. And dito siya. O, check natin tong mga ola na to. Ito, si Quickla. So, alam nyo na, itong si Quickla, may video na tayo ditechi na talaga naman isa sa mga abusadong ola. Diba? Ang dami na din yan na biktima regarding panghaharas at saka of course yung misleading ads na kunwari ganitong amount ang makukuha mo pero 1,000, 2,000 lang pala tapos pagkalakalik yung mga interest. So, i-check nyo yung mga dyan. I-check nyo yung mga reviews ng Quickla na yan and panoorin nyo yung previous video din natin kasi hinimay-himay natin dyan sa previous video natin yan. And then we also have MyPera. Itong MyPera, I'm not sure kung na-review ko na. Halungkatin nyo nga itong mga videos natin kung na-review ko na itong MyPera. Talaga naman wala siyang pinagkaiba sa mga ibang ola, diba? Na nanghaharas,
Tapos itong mga pa-ads nila na 100,000 daw, up to 100,000 ang pwede mong majutang. Tapos secure daw. Nangunguha sila ng impormasyon at ginagamit nila ang contacts ninyo para gawing collateral in case na hindi kayo makabayad on time. Sila ang haharasin. Eto na, si Mocha Mocha. O kilala niyo si Mocha Mocha. So, ito yung isa sa mga na talagang notorious talaga tong si Mocha Mocha. Naglipa ng mga ads niya sa Facebook pati sa YouTube. So, na-review na din natin tong si Mocha Mocha. Panoorin nyo yung mga reviews natin dyan with the Mocha Mocha na ite. O, kapatid niya si Peso Buffet. Diba? Ito talaga mother of misleading ads. So pagkalaki ng interest at saka yung talagang maiengganyo kayo sa ganitong loan amount na sinasabi niya, tapos pagka actual loan na, ang taas ng kaltas tapos may mga pa-auto disburse pa din daw sila. Yung processing fee daw is absurd. O check nyo yung mga reviews, tapos pa 7 days, 14 days. Ang ano pa dito, ang nakakatawa dito sa Mocha Mocha, dun sa previous video natin kung napanood nyo, yung ano nila, yung terms, yung payment terms nila na kunwari 120 days daw, tapos 90 days ang minimum. Hello! Pagka-check mo ng actual loan, 7 days. 7 days, 14 days lang tapos yung kunwari 3 installment ang gagawin. Kung hindi nyo hinihimay-himay ng mabuti ang terms and conditions ng isang OLA, talaga naman, may scam talaga kayo. So yung kunwari yung first installment gagawin niyang 7 days, ganito yung babayaran. Ang laki ng amount na babayaran mo. Tapos yung pangalawang installment, another 7 days. Tapos yung pangatlo, dun na kayo ibibihit doon na papatagalin or papalayuin para masabi lang na 120 days. Gagawin niyang 120 days dun sa pangatlong installment. Tapos ang babayaran nyo lang piso, ganun. Piso 10, 45 pesos. Pero yung dalawang first installment, diba, first 2 installment, gagawin niyang, dun na siya babawi. Dun niya mababawi talaga. So talagang alam mong scam. Kung napanood niyo yung video ko, panoorin niyo yung video ko ng Mocha Mocha. Tapos eto na, si Pautang Peso. Yan ang isa sa mga nang scam sa akin. Yung Pautang Peso na to. Okay? Si LHL. Nandito pa rin siya. Sa Play Store, hindi pa rin natatanggal. Oh my golly, dinisburse niya without even my approval. At saka nagka-error daw that time. Pero dinisburse pa rin niya sa GCash ko. Tapos nung gusto ko nang ibalik, kasi nga ayoko na, pinapakancel ko na. Ayaw na niya ipabalik. Kung gusto ko daw ibalik, kailangan bayaran ko din daw yung fees. Ito naman si Shonga Bells. Diba tinakot-takot ako ng OLA collector. Ang dami kong stress na experience dito sa Pautang Peso na to, na talaga namang wag nyo itatry itong mga to. My gosh, kung ayoko na, sinusuka ko tong mga OLA na to. Okay, so eto si Peso Loan. Yan, isa pa yan, si Peso Loan, masaganang buhay, Finance Philippines. Kung napanood nyo yung previous, meron na rin tayong review nito. So para panoorin nyo yung previous video ko, panoorin nyo yung review ko nitong Peso Loan. Ilang jutang din ako dito sa Peso Loan. Tapos mga siguro year 2018, 2019 nandito na, pero nag-iba sila ng itsura. Hanggang ngayon nandito pa rin siya, nakakaloka, diba? So parang ang ginagawa, pantapal-tapal tapal-tapal ang ginagawa ko. So ito, nagre-renew ako, tapos binabayaran ko na, tapos ibabayad ko sa ibang OLA. Hanggang sa hinaras-haras ako nito kasi nagkaroon ako ng late payment. Siguro mga 5 good payments din naman ang nangyari. Tapos bigla na lang din akong siguro dahil sa ang dami ko na rin binabayaran that time, wala akong choice kundi mag-renew na naman. So na-late si Akla. Ang ginawa, kung ano ng mga text na natanggap ko dito, pati yung mga contacts ko tinatawagan, yung nanay ko tinatawagan. So ayan, yung experience ko dyan sa Peso Loan. Ayoko nang balikan dyan. Eto na naman, si Pautang Online Peso Cash, kapatid, siya din to yung si Pautang Peso na yellow yung logo. Siya din to. Magkakapareho sila lang yan, Tapos si Manicat. Ayan, si Manicat PH. Ang laking kaltas niya. Grabe yung nito. Grabe yung interest nito, Kung napanood niyo yung video review ko dito sa Manicat, panoorin nyo. Nakakaloka. Grabe, ang taas ng fees nito. So, wag nyong itatry to, ha. Itong si Manicat. So nakailang renew din ako dito, siguro 3 beses. Naging good payer ako. Pero nung last time, na-realize ko, grabe
ang dami na palang nakuha sa akin tong si Manicat. So, kung tutuusin, sobra-sobra na yung binayad ko sa kanila. Diba? So, kaya X yan si Manicat. Ayan, si U-Peso, te. U-Peso. Ang ginawa sa akin ni U-Peso, tinawag, minessage yung mga katrabaho ko sa Messenger that time, no? Talagang, hiyang-hiya ako. Kasi nga, supervisor ako ng isang call center before. Etong mga agent ko, may 2 agent akong nag-message sa akin. Sabi sa akin, TL, may nag-message sa akin, sinisigil ka. Tapos, sinad sa akin yung screenshot, si U-Peso. Diba nakakahiya, nakakaloka. So, etong mga to, U-Peso Lending Corp, XX to, mga notorious to. Eto na, si Peso Buffet. O, kakasabi ko lang kanina, diba, nakapatid siya ni Mocha Mocha. So, under din siya ni Copperstone Lending. So, na-review din natin to. Panirin yung video review natin to. So, walang pinagkaiba sa Mocha Mocha. Misleading, te. Misleading. So, kung ano yung commercial or advertisement ni Mocha Mocha sa Facebook and YouTube, ganun na ganun din si Peso Buffet. So, wag na wag kayong magpapa-loko sa mga ganitong ola. Diba? Kung nakikita nyo, lalaki ng ano nila, oh. Font nila, kunwari 0% interest for new users. Pero pag check mo, hindi pala 0%, ang laking kaltas. Ayan, check nyo mabuti yan. Sabi niya, do not use this app, beware, the length of the repayment offer is just 1 week apart. 1 week apart, totoo yan. Not to mention the high interest fee they are charging. Almost half of the amount you borrowed. Beware because it's very easy to misclick the app. They will just credit the amount to you without getting a proper confirmation you want to proceed. Diba? So, clickbait siya. Kahit hindi ka nag-agree or nag-confirm, i-disburse nila sa GCash mo. Ito pa, si Sada Cash. Easy to apply. Ito ang unang ola na nangharas sa akin at kumontak sa aking mga kaibigan na katrabaho ko din that time. Year 2019 yon, around 2018 or 2019. Sabi sa akin, Mark, may nag-text na naman sa akin. Sabi ng friend ko, best friend ko pa naman to sa call center. Supervisor na ako that time. Tapos may mami din akong nag-text sa akin. Mark, may nag-text na naman na bayaran mo na kaya para hindi na sila ako na yung hinaharas. Iyan ako doon kasi very close kami. So, eto si Sada Cash. Previously, siya, Cash Lending. Eto siya si Cash Lending. Actually, siya si Cash Lending. Nagbago ng pangalan. Kaya sa mga may Sada Cash, beware. Talagang haharasin yung mga contact mo. Talagang notorious to. 2.5 rating, Okay, sabi, this is a very unreliable and scammed app. Forcing to pay you even though their app can't be opened. And by the way, I don't ever recall me receiving money from this app because it was rejected and now it's forcing me to pay from a money I haven't received. Diba? Scam? Pinipilit kayong pinagbabayad kayo, wala namang na-approve, wala namang na-disperse, wala namang kayo natanggap. Nakakaloka. Eto na, si Fast Cash VIP. Hindi talaga mawawala si Fast Cash VIP. Ito yung talagang tinakot-takot ako. Kunwari, isa siyang attorney. Sinisingil ako. Actually, good payer ako dito ng 1 year. Tapos pumalya ako. After that, nagkaroon ako ng problema sa financial. So, hindi ko nabayaran agad. Nung tinakot-takot ako nung nagpanggap na attorney na si Maki Lapides. May video ako niyan, panoorin nyo na lang. Ang binayaran ko ay, I believe, 80% ang binayaran ko dito. So, yung the rest of the percentage, hindi ko na binayaran. Kasi nga, diba, lugi na ako, te. At saka, talagang, ang dami na nakobra sa akin. Ginatasan talaga. Ginatasan ako ng bonggang-bongga. So, yan si Fast Cash VIP. Huwag kayong magpapaloko dyan. Ayan, pareho lang to. Actually, nagbago na sila ng, ng itsura. Dati, parang blue-green parang cyan yung color ng logo nila. Tapos yun, papalit-palit sila ng itsura. Kasi nga, diba, illegal sila. Eto, si Loan Mo to, under din sa U-Peso. Magkakapatid lang yan. Pare-pareho lang yung mga hinayupan.
Di ba ganyan sila? Pare-pareho lang sila. Of course, marami pa dyan. I-check nyo sa Play Store or App Store yung mga naglipa ng Ola na yan. Marami pa dyan actually na hindi pa natatanggal. Pati sa SEC website, sa list of recording online lending platform, hindi pa natatanggal dyan. Kahit na-raid na, nandyan pa rin sila. Hindi ko alam kung bakit, kaya mag-iingat kayo. Never install this kind of apps kasi sisirain niya ang buhay ninyo. Move on and mag-change SIM kayo kung kinakailangan para maiwasan yung mga harassment. Mag-change SIM na kayo. Abisuhan at sabihan niyo yung mga contacts, relatives, and friends niyo na if ever na makakatanggap kayo ng ganitong text from an Ola or online lending, sabihin nyo na scam kayo at hindi totoo yung sinasabi nila. So unahan nyo na sila, sabihan nyo na dapat kayo ang unang pagkakatiwalaan or papaniwalaan ng mga relatives and contacts ninyo or employer nyo. Dapat kayo ang unang papaniwalaan nila at hindi ang mga Ola na to. Kaya sabihan nyo na, unahan nyo na mag-private kayo ng Messenger, mag-private kayo ng Facebook kung kinakailangan. Magpalit din kayo ng SIM para hindi na kayo bubulabog. Mag-move on na kayo, wag na kayong jumutang sa mga Ola na to, and sikapin yung mag-ipon at kung kinakailangan, kailangan nyo talagang jumutang. Doon tayo sa mga bangko, sa mga legit. Okay? Maraming salamat mga ka-Itechua. Don't forget to subscribe and click that notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitong video, kayong unang mananotify. Maraming salamat mga Itechi. Be safe! Wow. Ayan. Huna, makaka-move on ka din. Kung isa ka sa mga biktima ng Ola, maniwala ka. May pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magdasal ka lang na kaya mo malampasan itong sitwasyon na ito. Kailangan mo lang talagang mag-focus, magtiwala sa sarili na kaya mong lampasan at labanan itong mga abusadong Ola na ito. Makakaya mo. Kailangan mo nang kalimutan ang mga Ola.